Good day sa lahat, Juxtasi Reaction TV. So sa bidyong ito, pag-usapan po natin yung ginawa ng COMELEC sa Duterte Youth Party List na kinansila nila ang registration nito. So sa bidyong ito, simplihan lang po natin kasi naman po hindi naman po tayo abogado. So ang ating pagbabasihan po dito is ang sariling common sense po natin at ating initiatives. So ibig ko pong sabihin is lahat ng sinasabi ko po dito sa bidyong ito is sariling opinion ko lamang at pananaw. So yung pag-uusapan po natin sa bidyong ito is yung ang COMELEC is kinansila ang registration ng Duterte Youth Party List. So hindi na po tayo lilipat ng ibang topic kundi about lang po dyan, about sa cancel lang po. Alright, so umpisa na po natin. So ang reaction ko dito at komento sa ginawa ng COMELEC na pagkansela ng registration sa Duterte Youth Party List is obviously pinopolitika. Bakit ko nasabi na pinopolitika? Ganito po kasi yan. Halimbawa, may liga po na basketball. Ngayon, gusto niyong isali ang team ninyo. So, ang dapat niyong gawin para makasali doon sa liga na basketball is i-register ninyo yung team ninyo. 'Di ba? So, ngayon, pupunta ka doon sa committee para i-registered yung team ninyo. So ngayon, pag registered nyo sa team ninyo, siyempre may requirements yan. So pag na-comply nyo na po yung requirements nun, so kung approved na po na-registered na po yung basketball team niyo para sumali doon sa liga, so ibig po sabihin is pinapayagan po kayo na kasali po sa ligang iyan. Kasi nga po approved na po yung registration nyo pagkatapos yung makomply lahat ng requirements or need na kailangan ng komitiba. So ito is halimbawa ko lang yung basketball team na sasali ng liga. Kasi ang nangyari din kasi sa Duterte Youth Party List is siyempre dumaan din po kasi sila sa pagre-rehistro ng kanilang party list para sasali sa this election na ito, yung nangyaring eleksyon. So ibig sabihin, nagpaparehistro sila. So ibig sabihin merong mga requirements, 'di ba? So siyempre, as a party list at gusto mong sumali sa i-rehistro yung partido mo at sasali sa eleksyon na ito, so ikukumply mo yung requirements na kailangan ng COMELEC. So ngayon, dahil meaning nakatakbo sila na sa eleksyon na ito, so ibig sabihin na-comply po nila yung requirements ng registration kasi po nakatakbo po sila this election. Kasi yung Duterte Youth Party List is kasali po doon sa pagbubutuhan ng taong bayan bilang isang party list. So, ibig sabihin, registered po sila na pwedeng iboto ng taong bayan. Hindi po sila nakarehistro. So, okay, take note nyo po yun. So, ngayon, balik po tayo sa halimbawa ng basketball. So, ngayon, yung team ninyo ay umabot sa finals. At ngayon, nakipaglaban na kayo sa finals. Nanalo kayo sa finals. So, ibig sabihin, kayo yung champion sa ligang sinalihan ninyo. Tapos, ngayon, champion kayo, then biglang sinabihan kayo ng committee na, ay, teka muna, i-cancel muna namin yung registration ninyo kasi may nalabag kayo sa rules ng liga. So, tama po ba yun na after na ma-champion, saka lang i-cancel yung registration? Kasi po, ibig pong sabihin ng cancel registration, in short po, is disqualified po yun. Kumbaga, disqualification. Kasi nga, kinancel nga yung registration nyo. So, kumbaga, pinawalang bisa po yung pagrehistro nyo. So, ibig sabihin, dahil kinansila yung pagrehistro nyo, so, para pong hindi po kayo kasali. So, in short, disqualification po. So, pwede po bang ganun na saka lang nag-champion yung team ninyo, saka lang kayo i-disqualified, pero nag-champion na kayo, nanalo na kayo, di ba? Malabo naman yun. Kasi dapat sa simula pa lang ng registration, kung mayroong nilabag sa rules ng liga, sana hindi pinayagan, di ba? So, katulad din yan ng Duterte Youth Party List. Na kasi sabi ng COMELEC, bakit daw kinansel ang registration ng Duterte Youth Party List? Kasi nga daw mayroon daw itong nalabag na konstitusyon or sa batas. So dahil meron po silang nilabag sa batas, kinansila ninyo. So dapat sa una pa lang,
yung pagrehistro pa lang ng party list na ito na sasali sa eleksyon is dapat hindi na pinayagan kasi nga meron itong nilabag or mga pending case. So, dapat hindi na pinayagan sa pag-registered pa lang. Dapat ganun. Pero bakit? Ang tanong kasi, bakit napayagan sila or na-rehistro sila yung party list nila? Tapos ngayon, saka lang ikakansila ng COMELEC yung nanalo na yung party list nila. So, ibig po kasing sabi ng cancel registration, in short po, parang sinasabi mo na lang din na dinidisqualified mo itong party list na ito. Yun po ang ibig sabihin po ng cancel registration. Pinawalang bisa yung pagrehistro mo. So, ibig sabihin, pag walang bisa yung rehistro mo, in short, hindi ka naka-registered. So, ganun po yung pinalabas ng COMELEC dito. Which is, maling-mali po yun. Kasi, dapat doon sa time na i-rehistro nila yung party list nila is hindi nyo na pinayagan dapat na marehistro yung party list nila na sasali sa eleksyon. Ang nangyari kasi is nakarehistro sila. So, approve yung registration nila. Kaya nga is nakasali sila sa eleksyon. Then, yung Duterte Youth Party List na grupo nila is kasali sa pagbubutuhan ng taong bayan. Then ngayon, nanalo sila, saka nyo lang sasabihin ikakansila yung registration. So, ibig sabihin, ikakansila nyo yung registration nila. So, para mapawalang bisa yung pag-register nila. In short is, hindi sila nakarehistro. So, parang, yun na nga, gusto nyo silang i-disqualified, 'di ba? So, yung pag-cancel ng registration, meaning is to disqualification. Kaya nga, ang masasabi ko dito is, hindi naman po tama yung ganong ang masasabi ko dito is hindi naman po tama yung ginawa ng COMELEC dito sa Duterte Youth Party List. Maling-mali po yung COMELEC dito based on my own and personal opinion. Sa pananaw ko po, maling-mali po kasi kung meron man dapat sisihin dito na nakarehistro itong Duterte Youth Party List, siyempre yung COMELEC mismo kasi nga is inapproban yung pag-registered nila. So, ibig sabihin, approve yung sa pagrehistro nila. So, ibig sabihin, may karapatan silang sumali sa eleksyon. Then, yun na nga, nakasali nga sila sa eleksyon. Then, binuto sila ng taong bayan, din nanalo, din ngayon, at ito na yung issue, cancel registration. So, sa pananaw ko talaga, malakas yung kutob ko is pinupolitika po talaga ito. Kasi, bakit nasabi kong pinupolitika? Kasi nga, after nanalo ng Duterte Youth Party List is hinahanapan nila ng butas after manalo. So ngayon, nakahanap sila ng butas na pwedeng makansila. So, yun na nga, yun yung ginawa nila. So, ginamit nila yung batas at kumbaga, naghanap sila ng butas para gawing rason yun sa dahilan kung bakit ikansila. So, halatang halata po na pinupolitika po ito. Kasi nga po, kung legit po talaga na meron po itong nalabag na batas or sa ating konstitusyon, ang party list group na ito, is dapat po, sa simula pa lang po ng pag-registration nila, is hindi na po ito sila pinayagan na marehistro para hindi po sila makatakbo. 'Di ba? Kasi bakit pinayagan? At ngayon nanalo is kinansila. So, something nangangamoy na hindi maganda. So, ayun lang po yung honest reaction ko at komento ko about sa isyung ito. So, hanggang dito na lang po ang pagtatapos ng ating video. So, marami pong salamat sa mga nanonood. At huwag po kalimutan paki-follow, subscribe, like, and share. Marami pong salamat at magkomento din po kayo kung ano po yung masabi nyo. Alright, bye-bye.